Isang magandang hapon po sa ating lahat. Hindi ko maliit pa. So, nakita ko yung mga nauna sa atin. No? So, akala ko, yung simpleng, lang, yung patutuo, yung pala parang preaching na So, gano'n mo man, una ako nagpapasalamat dahil naging bahagi po tayo sa gawain ito na sabi nga ay napakahalaga. Napakapalad natin walang una dahil nandito tayo. Naalala natin ang ginawa ng Panginoon sa cross. So, hindi ko naman naano yung mga iba-iba nasa outing, nasa kung ano ng mga gawain. So, napakaparang natin na nandito tayo. So, purihin ko ang Panginoon. So, sabi nga, the crucifixion of Jesus on the cross, the most tragic event in humanity, the most momentous weekend in the history of the world. Kaya napakalaga ang araw na ito, mga kapatid. So, paano ba natin lalarawan ang cross sa ating buhay? Ano ba sa tingin nyo sa cross? Di ba? Para sa akin, napakahuli. Yan ako tinubos ng Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo ay nagiging Kristiyano. Tinanggap natin ang Panginoon Jesus. Pero gusto ko lang linawin may nabasa ako before Christ, ang cross po ay hindi holy bago dumating ang Panginoon. Diba? Bago dumating ang Panginoon. Ito po isang masamang pangitay. Kung ikaw maparusahan na ibibitay ka sa cross, tandaan mo, isa kang napakasamang tao. So, talo pa nito yung lethal injection. Diba? Kasi kung isipin natin, nasa loob lang siya ng room, pero ang cross, pag napako ka sa cross, ay napakahirap. Unang-una, yung kahihiya. Kasi sa pagbalik itong ginagawa. So, nagiging holy po ang cross dahil sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Tiniis niya ang lahat ng una, yung hirap, pagod, alang-alang sa ating lahat. Diba? Kaya nagiging holy ang cross. Kaya ito ay ating nagiging simbolo ng ating pagiging Kristiyano. So, 2007, June 4, 2007, June 4, nung ako'y nagiging na born again, na baptized. So, tagal-tanda ko, unang-una, napakahalaga po para sa akin yung araw na to, yung araw ng ako'y na-baptize. Kung tutuusin, ninamin ko, mas lubos kong pinahahalagahan yung araw na na-baptize ako. Kasi ito yung magiging born again ko eh. Kumbaga, yung dati, yung buhay, wala yun, useless yun. So, tanda ko kung kailan ako born again. June 4, ang alam ko, may mga kasabayan ako nung na-baptize. So, napakalaga na alalahanin natin yung ating kapanganakan muli.
Akala ko si Sister Lita, sabay yata tayo, no? Di ba? Pero naalala mo po ba? O nakalimutan mo na? Okay. So, bago ako naborn again, no? So, karamihan sa lahat ng mga tutukol sa paano sila naging born again. Yung iba, sabi, lasinggo, nagiging babaero, sugarol, kung ano naman yan. Sa totoo lang, ako hindi ko. Hindi ko lang pinagmamalaki yung aking sarili, pero hindi ko ako ganun. Ako po ay lumaki sa isang napakahirap na pamilya sa amin sa probinsya sa Leyte. So, ang magulang ko ay kilala doon sa aming baryo dahil siya po ang tagadasan ng mga patay. So, yung pang maraming mayroong yung tinatawag na 40 days. So ang natutuwa po ako noon dahil nakakabili ako ng pagkain. So, dahil sa pumunta sa Maynila, estranghero talagang walang pupuntahan, kung ano lang magiging trabaho. So, sa Madaling Santa, hanggang sa napunta ako dito sa San Lorenzo. So, nagtatricycle ako. No? 2002 yata yun. So, kasama ko yung ating mga kapatiran. Si Brother Duming, si Brother Melvin, kaya si Brother Norbert, Brother Dundun. So, araw-araw kami magkakasama. So, nakikita ko sa kanila, habang bumabiyahe, nakapila, may dadala po silang mga Biblia. Habang nakapila, nagbabasa. So, nakikita ko na parang mga, ibig sabihin kakaiba. Tapos, ito si Brother Duming, lagi nagyayaya sa akin. Kung hindi ako niya ako kapatid, lagi niya ako tinatawag, Brad, kung simba ka. Sabi ko, saan ba yung simbahan? Dito sa may Biswas. Sabi ko, ano ba yung simbahan doon? Ang araw ko kasi, literal na simbahan, kasi simbahan ng Katoliko. Kasi yung simbahan doon, una nakikita ko, yung nandiyan. Hindi pa yun doon sa yung malaki. So, sige. Tumakbo yung mga ilang buwan, taon, naabot ng taon, no? Tapos, parang ako, sinubukan ko. Sabi niya, pumasok ka lang doon sa yung unang kanto. Dito. Pangalawang kanto. Pero, andyan ako, siguro kakaiba to. Hindi to literal na simbahan. Tapos, sabi kong nagulat ako nung nagsayaw. Nagsasayawan na, di ba? Pero, tapos nung nag-print si Pastor Larry, parang lagi akong pinatatamaan. Parang lahat talaga sa akin talaga. So, hindi ko inaano yun hanggang sa umuwi ako. Tapos isip ko kung magsisimba ulit. Nahiya naman ako dun sa mga nag-iaya sa akin dahil nakikita ko naman talaga yung kailang mga concern. Minsan nga, pag nadaan ka sa kalsada, pag naplatan ka, hihituan ka nila, kumpara doon sa mga ibang tao, doon sa mga kasamahan. Kakaiba sila, talagang kakaiba yung Kristiyano. So,
Pangalawang linggo, nag-decide ako kung magsimba. Ginawa ni Brother Tubig, sinundo ako dun sa amin. Nakita niya ako, nag-aaro ng simento. Sabi niya, ano Brad? Sabi niya, sunod na lang ulit dito. So, edi malis na siya. Nakita ko na ano siya, talagang, kasi nakabihis eh. Nakabihis. Then, sa totoo lang, nagsisimba ako dahil sa mga kasamahan ko, conscious sa akin. Ibang, hindi pa talagang totally spiritual may nangyayari. Nagsisimba ako, dahil nakikisama ako. Yun ang talagang unang-unang nangyari. So, hanggang sa tumakbo yung mga buwan, tuloy-tuloy na ako nagsimba. So, naramdaman ko na sa sarili ko na parang bang yung pinatanggap ako dito ng pinatanggap ako, nararamdaman ko na parang mayroon ng kakaiba sa sarili ko na parang gusto ko na lang laging nandito sa church. So, ayun na, nananalangin ako. So, tumakbo yung panahon nung sinabi ko na sa asawa ko na magsimba tayo. Sabi niya, saan ba yung simbahan na yun? Sinasabi mo. Sabi ko, dito lang sa may pangalawang kanto, sa may Piswa. Sabi niya, ano ba yung simbahan? Sabi ko, born again. Sabi niya, huwag na. Matigas. Talaga napakatigas. Dahil tumakbo inabot po yun ng ilang taon. So, nangyari, ang napakasakit sa akin ay maghihiwalay na kami ng magsimba. Ako lang mag-isa, kasama naman yung Grace.